Hey guys, what's up? Mani Michelle Money today. Tara, pag-usapan natin itong pag-atras ni Bangag Jr. sa pagpirma ng 2025 budget bill. Diba? Kala ko ba matigas kayo? May kinakatakutan din pala. So yun na nga guys, napalakay natin para mas ma-appreciate. So ayun nga dito kay GMA Newsline online. Marcos rescheduled signing of budget. 2025 budget bill as certain items to be vetoed. Pero sa tingin nyo, hindi lalaban dito si Tambaluslos. May nirelease na nga si Tamba eh. Sabi ni Tamba, nakita natin. Ayon kay Tamba, this House will also stand firm in defending the provisions of ayuda for the people. To those who doubted the importance of social safety nets, let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. Can you specifically define justice? Sige nga, abogado ka naman eh. Ano kaya ang legal basis dito ni Romualdez, no, ni Tamba, sa ibig sabihin ng charity? Eh, ang ayuda daw ay hindi charity. Kailan pa nangyari na ang ayuda ay hindi charity? Justice. Ngayon, kung pag-uusapan natin ito guys, no, daanan lang natin ng konti. Kung sinasabi rito, kasi ang AKAP guys is ang main beneficiaries nito. Okay, ang main beneficiaries nitong AKAP na to is mga working class. Ang AKAP, one time, big time lang ibibigay yan sa inyo guys. Kung gusto kayong bigyan ng hustisya ni Romualdez, bilang siya isang company owner din, taasan niyang sweldo ng taong bayan. Gawin niyang minimum of 1,000 pesos yung increase kada araw. Yan ang justice. Alam niyo ba kung gaano karaming kababayan natin ang hindi nakatanggap ng 13-month pay ngayong taon na to? Alam niyo po ba kung gaano rin karami ang mga kababayan natin na hindi nakakatanggap ng minimum wage? Napakarami. Yun ang mga tao ang kailangan hustisya. By penalizing their employers, by pushing their employers to follow what is the minimum wage. Yun ang hustisya. Yun yung kailangang hustisya ng mga working class natin. Taasan ang sahod ng isang manggagawa araw-araw. Dahil kung tutuusin, kung gusto nyo ng hustisya, mas makakatulong sa mga kababayan natin if they are actually making more than the fucking ayuda na pinagyayabang ninyo. Tapos ngayon sasabihin nyo yung justice. Ang justice na kailangan po ng mga kababayan natin is itaas ang sahod. Hindi nila kailangan ng ayuda. Hindi nila kailangan mamalimos. Kaya nga sila nagtatrabaho kasi ayaw nga nilang umasa sa gobyerno eh, no? Pero pinagsisiksikan yan eh, di ba? Oh, balik tayo rito kay Bangag. Sabi dito, Marcos rescheduled signing of 2025 bill as certain item to be vetoed. So natatakot si Tamba ngayon na baka yung AKAP ay mabito. Diba? Bangag Jr. will no longer be able to sign the 6.352 trillion national budget plan for next year by December 2024, sabi ni Bersamin. The scheduled signing of General Appropriation Act on December 20 will not push through to allow more time for a rigorous and exhaustive review of a measure that will determine the course of the nation for the next year. Bersamin said that Marcos is consulting with the heads of major departments in an ongoing assessment. While we cannot yet announce the date of the signing, we can now confirm that the certain items, provisions, national budget will be vetoed
in the interest of public welfare to conform the fiscal program in compliance with the law. O, di patay na. So basically, aasahan ba natin na magkakaroon na ng subsidy ang PhilHealth? Kasi sabi nga, in compliance with laws eh. Diba? Previously, Senator Juan Miguel Zubiri proposed the return of the ratified 2025 budget bill for Congress. They said that the President had the option to request the bicameral conference to make provisions. Totoo naman, di ba? They always tell the bicameral committee, the conference committee, to return it and do a better job, and we can work overtime. Pwede, possible yan, ha? We did that for Levy Fund. We did that among Anti-Smuggling Act. May binalik po yung BICAM report, ayon ito kay Subiri. This is Subiri raised concern about the potential violation of the constitutional mandate that education receives the highest budgetary priority. Napakalaki ng cut, almost 42 billion on the education sector. So sana po ma-remedy po ito ng Presidente, ayon kay Subiri. Subiri noted that the public works rather than education appear to receive the largest budget share, contrary to constitutional provisions. Senator Amy Marcos supported Subiri's suggestion, urging the President to thoroughly scrutinize the budget. Alam mo, ito, tanong ko kayo. Kayo ba naniniwala kayo na walang idea si Bangag Jr. tungkol sa content ng budget na yan? I doubt it. Alam mo kung bakit? Tandaan nyo, isa siya sa nagsabi, isa siya sa mga tawag dito nagtanggol tungkol sa zero subsidy ng PhilHealth this year. Diba? Tsaka reasoning nila, iisa eh. Dahil malaki daw pera ng PhilHealth. Pero kung papanoorin mo yung explanation ni Prof. Shelo Magno, mas lalo mo maintindihan eh. Na yung pera na yon hindi naman siya talaga intended as parang reserve lang or saving. Meron at meron pupuntahan yung pera na yun at hindi po 600 billion. Nasa more or less 4 or 500 billion lang po ang meron ng PhilHealth. Diba? Imagine mo, among the questionable budgets items, Senator Marcos flagged, 26 billion allocated to ayuda. The removal of PhilHealth subsidy, the substantial increase of the PWH budget. Bakit? Gagawin na ba nilang 10,001? Gagawin na ba nilang 11,000? Yung flood control project na hindi nag-i-exist? Ha? Yan ba yung gusto nilang mangyari? Oh, House Deputy Majority Leader Paulo Ortega of La Union previously clarified that the smaller budget does not indicate lack of prioritization. Tanga mo. Diba? Oh. Ngayon, tingnan nyo ang nangyayari sa kalsada. Dahil sa mga katarantado na ginagawa dyan sa BICAM. Mula pa dyan sa House of Representatives paakyat ng Senado. Paano ron natin to? Ako ay napapagalitan. Pero iiwanan ko na kay Ila yung pagmumura. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayong mga manggagawa, tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap ang pamudmod ng mga politiko, lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics. Diyan pa lang sa sinasabi ni Prof. Magno. Tanong, may mali ba sa sinasabi niya? O nag-a-agree tayong lahat diyan sa sinisigaw niya? Sige nga. Or you have better words to use.
Meron ba kayong alam na mas magagamit natin to perfectly describe kung ano talaga ang ginagawa nito ni Tamba? Diba? Balikan natin si Prof. Nakakawala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice kundi patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo naririto ngayon. Ilang tao na nagsabi niyan? Di ba sinabi rin ni VP Sara na si Bangag Jr. Hindi naman marunong maging presidente. So, ang daming taong nag-a-agree sa kanya. No? Maraming taong nag-a-agree sa kanya. At saka hindi ba kayo nag-iisip? O hindi nyo ba natatanong yung mga sarili nyo ngayon? Isang Prof. Shelo Magno, dating USEC ng Department of Finance, nagsasalita na sa kalsada. Which is typically, ang mga nagsasalita sa kalsada is mga, mga rallyista, aktivista. Pero for someone like Prof. Shelo Magno to be taking the streets para lang i-air out niya, yung dapat malaman ng taong bayan, is a different level of spreading information Ibig sabihin, even those people who have expertise in the certain field, lumalabas na sila to air out their grievances. Na may mga Pilipinong hindi talaga bulag. May mga Pilipinong hindi kayang tapatan ng pera. May mga Pilipinong hindi kayang mabili. Alam mo nang binoto ko si Bangag Jr. Hindi ako natakot Sinabi ko yan, doon sa mga mahilig tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pang pamudmod ng mga politiko, lalo-lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics. Nakakawala po ng dignidad. Kung
patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagputol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Bakit? Ito ay anti-Filipino, pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Diba? Ito ay isang pagtatraidor sa atin. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth, samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget ng edukasyon, tinawasan. Pero yung infrastructure, dinagdagan ng 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project, sabi ng presidente. Nakakahiya naman habang tayo lahat lumalagoy sa baha. Kulang pa ang flood control. Kulang pa raw ang project, ang flood control. Part na yan, I agree. Kulang talaga. Pero kahit gaano kalaki o karami ang budget ng DPWH, okay, hindi tayo magkakaroon ng maayos na flood control. Bakit? Eh, yung mga previous na taon, simulang umupo si Bangang Junior. Ano ba nangyari sa atin? Diba, nalaki rin naman ang budget ng DPWH? Ano nangyari? Diba? Ano sinabi ng sekretary ng DPWH? Wala daw konkretong plano si Bangag pagdating sa flood control. Hindi nga natin alam kung magkano ginastos dyan sa 5,500 flood control niya. Hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi rin niya ni Sas. Gumagana naman daw ang flood control pag hindi umuulan at bumabaha. Totoo naman, di ba? Projects at dredging. Dinagdagan pa rin ang sariling budget ng Kongreso, dinagdagan ang sariling budget ng Senado, dinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang maglimos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Kaya ang panawagan natin, PhilHealth natin, wag na kawin! Ang management ng PhilHealth, zero! Ang 2025 budget, zero! Maraming kabalbalan, sa totoo lang. Maraming kabalbalan yan 2025 budget natin. And magaling din, maraming salamat, of course. I-acknowledge din natin yung efforts ng mga tao na nagsuscrutinize, no? Sa side ng mga Duterte supporter, andyan si Mrs. Si Mrs. si Dare to Us, si Ma'am Joey, sila Tio, sila Optics, maraming nagsuscrutinize. Pero ang pinakamatindi pag nag-scrutinize, si Dare to, kailangan makita niyo yung niya. Talagang nilalatag niya lahat no? Ako ipopromote ko yan si Dare to Us PH. Tingnan niyo naman guys yung pinapakita dito ng mga detalye ni Dare to Us. Diba? Yung mga ganyan. Nakikita niyo ba yan? Lahat yan. Pinapadali ni Dare to Us ang buhay natin. No, siya na mismo yung nagko-compile ng mga bagay-bagay na yan. Sabi niya rito, because you continue to speak up, the Marcos Romualdez unit team couldn't just simply ignore the noise. Sus BBM, noise ka dyan, may others take on this. Kung mga Duterte supporters lang ang mag-iingay, kahit 100 million ka-Pilipino yan, I think BBM will just ignore.
Pero dahil may liberal at yellows and pinks sa nagsasalita rin, then BBM is forced to change the original stand for what? To please them. Diba after election, after he used all of us, after niyang mambudol, he was been walking this path para maging in to be accepted. Decades ba naman silang tinira eh. He wouldn't want to be in that situation again. Well, here's the thing, um, I really don't think, no, para sa akin, I really don't think yung tingin ng tao sa mga Marcoses, nagbago. Lalo na ngayon. Kasi, take note yung era o yung generation na nag-suffer is yung mga magulang natin. Okay? Yung mga magulang natin. People who are practically in their 70s now or late 60s. Sila yung nakaranas ng Marcos era. Sila yung patuloy na lumalaban against sa mga Marcoses, even up to this point. Ngayon, tayong mga from 20-ish to 50-ish, tayo ngayon ang nakaka-experience ng kwento ng panahon ng Marcos Sr. Yung kwento na yon parang throwback ngayon sa panahon ni Bangag Jr. Pero marami rin nagsasabi na mas worse si Bangag dahil yung first two terms ni Marcos Jr. o ni Apo Lakay, talagang pinaganda niya ang Pilipinas. On the latter part na lang, doon na nag-iba ang ihip ng hangin. Pero itong si Bangag Jr. from the onset, no? From the very start, talagang iba na. Imagine niyo, dito sa post pa lang ni Dare to Ask, back to back. Who's representing Tinog? Di ba mga Romualdez? Pag-uusapan din natin yan. Ulitin ko. Nung kinampaign ko si Bongbong Marcos, hindi ako natakot kung ulitin niya yung ginawa ng ama niya. Alam mo kung bakit? Dapat by now, alam ni Bangag Jr. na kayang gawin ulit ng mga Pilipino ang ginawa sa kanila back in 1986. Kayang-kaya yan. Yung pinaghihirapan nila to regain their name, para malinis din ang pangalan nila, hindi yun nangyayari. Mas nagiging worse, mas lalong pumapangit, mas lalong dumudumi. Ito lang ang kakaiba. Ang involved lang dito, walang iba kundi si Romualdez at saka si Bangag Jr. Diba? Kung napapansin nyo lang. Kaya ito masaklap dyan kay Bangag Jr. Pag lumubog si Bangag Jr., magsosolo siyang lulubog. Maghuhugas kamay, itong si Tamba. Maniwala kayo sa hindi. At saka yung pinaglalaban ni Tamba, ang ayuda, hindi na ba kayo, I mean, di ba parang katakataka na masyado? Sobrang invested siya rito sa akap na budget. Bakit? Pag hindi ba nangyari yung akap, pag tinanggal ba yan ni BBM, ano mangyayari kaya kay Bangag? Kay Tamba? May mga kakanta ba dyan? May bigla bang bibitaw sa kanya? Dahil hindi niya na mapalamon?
Yung ba ang mangyayari? Kaya ganyan siya ka-invested sa akap? Ulitin ko mismong si Erwin Tulfo ang nag-claim na siya ang brainchild, no, ng akap. Siya ang nakaisip ng paraan kung paano si Tamba magmukhang ulol ngayon kung mawawala o yan ang i-veto ni Bangag Jr. Ito lang yan eh. Ano pipiliin ni Bangag? Ma-retain siya dyan sa palasyo o masipa siya dahil pinagbibigyan niya yung pinsan niya? Parang spoiled brat paglalaban niya raw ang ako. Diba? Kumikilos na ang taong bayan. Habang nagsasalita pa lang sila, umayos na kayo. Dahil baka hindi na maging maganda yung mga